Children and Household Tales. Ito, mas kilala sa tawag na Grimm's Fairy Tales. Ito ay isang koleksyon ng mga kwentong bayan ng magkapatid na Jacob at Wilhelm Grimm. Ito ay nalathala noong December 20, 1812 sa Germany. Sa podcast natin ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa pinaka-underrated na kwento mula sa libro. Ito ay pinamagatang Spirit in a Bottle. Noong unang panahon, mayroong isang masamang espiritu na kinulong na isang salamangkero sa loob ng isang bote. Binaon niya ang bote sa ilalim ng malaking puno. Makalipas ang ilang taon, sa isang maliit na bahay malapit sa gubat, nakatira ang mag-ama na sina John at Frederick. Si John ay isang tagaputol ng puno. Nagsisikap siya upang matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang anak na si Frederick. Si Frederick naman, isang masayahin at matulungin na bata. Isang araw, pag-usapan ng mag-ama ang tungkol sa edukasyon ni Frederick. Gustong-gustong ipagpatuloy ni Frederick ang kanyang pag-aaral, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sapat ang kanilang pera para tustusan ito. Kaya, naisipan ni Frederick na tumulong na lang sa pagpuputol ng puno upang magkaroon siya ng sapat na pera pangtustos sa kanyang pag-aaral. Kinabukasan, agad na nagtungo sa kababatan ng mag-ama upang pumutol ng mga puno. Mula umaga hanggang tanghali, sila ay nagtrabaho ng mabuti hanggang sa sila ay mapagod. Ipagdesisyonan ng dalawa na magpahinga muna at kumain. Pagkatapos ng kumain, biglang nabagot si Frederick at pinakiusapan niya ang kanyang ama na papasyal muna siya sa ibang bahagi ng kagubatan. Dahil mapilit si Frederick, napapayag niya ang kanyang ama. Habang namamasyal si Frederick, ay may nakita siyang dalawang magagandang ibon at agad naman niya itong sinundan. Dahil sa sobrang paghanga at tuwa, ay hindi na namalayan ni Frederick na napunta na pala siya sa pinakamasukal na bahagi ng kagubatan. Doon ay may narinig siyang boses, nagsasabing, "Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Pakiusap!" Lumingon si Frederick, ngunit wala siyang nakitang tao. Nagpatuloy ang boses sa pagsigaw, "Dito! Sa ilalim ng malaking puno!" Agad itong pinuntahan ni Frederick at hinukay niya ang lupa sa ilalim ng malaking puno. Doon ay nahukay niya ang isang bote na may lamang isang maliit at kakaibang nilalang. Nakiusap kay Frederick ang maliit na nilalang na siya ay pakawalan. Dahil sa sobrang awa, agad naman itong pinakawalan ni Frederick. Ngunit, nabigla si Frederick. Nang pakawalan niya ang maliit na nilalang, ay bigla itong lumaki at naging isang nakakatakot na halimaw. Dahil sa sobrang takot, nanigas si Frederick at hindi na ito nakatakbo. Sinabihan naman siya ng halimaw, "Huwag kang matakot, bata. Hindi kita sasaktan. Bagkus, ay bibigyan pa kita ng isang pabuya." Iniabot ng halimaw kay Frederick ang isang tela at sinabihan ito, "Yan ay isang mahiwagang tela. Kapag kinuskos mo yan sa kahit anumang ordinaryong bakal, ay magiging pilak ito." Tuwang-tuwa si Frederick at agad itong bumalik sa kanyang ama upang ikwento ang nangyari. Hindi naman naniwala ang kanyang ama, kaya bilang pruweba, kumuha si Frederick ng isa sa mga palakol at ikinuskos dito ang tela. Sa kasamaang palad, hindi ito naging pilak. Nagalit si Frederick dahil naloko siya ng halimaw. Sa sobrang galit niya, naihampas niya ang palakol sa isang bato.
Sa lakas ng pagkakampas ni Frederick sa palakol, inasira ito at dahil dito, nagalit ang kanyang ama. Inutusan siya nito na ibenta ang palakol sa bayan upang kahit papano ay magkaroon sila ng pera, mabili ng bagong palakol. Galit na galit pa rin si Frederick, ngunit nang tingnan niya muli ang palakol, naging pilak ito. Natuwa siya at kinabukasan, agad siyang nagtungo sa bayan upang ibenta ito sa isang tindahan ng alahas. Pagkatapos niya itong mabenta, bumili si Frederick ng maraming pagkain at damit para sa kanyang tatay. Pag-uwi ni Frederick, nasurpresa ang kanyang ama dahil sa dami ng pagkain at mga damit na dala nito. Agad naman siyang tinanong ng kanyang ama kung saan galing ang perang pinambili ng mga pagkain at damit. Agad namang kinuskos ni Frederick ang isa pa nilang palakol. Sa pagkakataong ito, naging pilak nga ang palakol. Nagulat ang kanyang ama at natuwa dahil magkakaroon na silang perang pangtustos sa pag-aaral ni Frederick. Ngunit nawala na ng gana si Frederick na mag-aral pa. Sinabi nito sa ama na hindi niya kailangang mag-aral pa dahil marami na silang pera galing sa tela. Nagalit ang ama ni Frederick at sinabi nito sa kanya na kailangang magdepende siya sa sarili ng sikap at hindi sa tela. Dahil rito, nagalit si Frederick at napagpasyahan niyang maglayas sa kanilang bahay. Pumunta si Frederick sa bayan at doon, iniwaldas niya ang perang kinita mula sa pagbebenta ng palakol. Pumasok siya sa mga bahay aliwan at pasugalan. Doon, marami siyang nakilalang peking kaibigan na ang habol lamang ay ang kanyang pera. Makalipas ang ilang araw, umuwi si Frederick sa kanilang bahay at doon, natatnan niyang nakahandusay sa sahig ang kanyang ama. Ginising na ito, ngunit wala na itong buhay. Sobrang galit ni Frederick, itinapon niya ang tela. Doon lamang niya napagtanto ang mga kamali ang nagawa niya. Ngunit kahit anong pagsisisi ang kanyang gawin, ay hindi niya mababalik pa ang buhay ng kanyang ama. Simula sa araw na yon, ay nagdepende na lamang siya sa kanyang sariling sikap. Matututunan natin sa kwento natin ngayon na ang ganid ay walang mabuting patutunguhan. Sisirain lamang nito ang buhay mo at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento at maraming salamat.